Isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat. Ngayong araw na to ay atin pong tatalakayin kung paano po maging anak ng Diyos. Paano nga ba magiging anak ng Diyos yung isang tao? Number 1 po, tanggapin at sampalatayanan ang kanyang anak. Sino yon? Ang Panginoong Hesus. Sabi ng Juan chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Pansinin niyo po ang word, binigyan ng karapatan. Sino po? Yung mga maniniwala, yung mga tatanggap at sasampalataya sa Panginoong Hesus. Yung pong proseso para tayo po ay maging anak ng Diyos. Ang pagiging anak ng Diyos, ibig sabihin, ibabalik po tayo doon sa kalikasan ng katulad ng Diyos. Ano po yun? Yun kabanalan. Bakit kailangan maging anak ang Diyos ng isang tao? Para makabalik po siya doon sa original na nature ng tao na banal. Kaya kailangan po tayo maging anak para makabalik tayo, ulitin ko, para makabalik tayo sa kalikasan at makatira tayo sa kaharian ng Diyos. Dahil ang kaharian ng Diyos ay lugar po o bansa na punong-puno ng kabanalan. So that's why, if you accept and believe in Christ Jesus, you will become a child of God. Pangalawa, huwag magpapatuloy sa kasalanan. So pagkatapos mong tanggapin ng Panginoong Hesus at sampalatayanan, ito po yung magiging buhay po natin. Huwag magpapatuloy sa kasalanan. Bakit po? Ang pagiging born again po, pagiging citizen ng kingdom ni Lord, ay hindi po ito katulad ng paglunok ni Darna ng bato o ni Narda, na pag lunok niya ay naging Darna na po siya. Hindi po katulad, hindi po ganun ang pagiging anak ng Diyos. Meron pong proseso. Ang pangalawang gagawin, huwag magpapatuloy sa kasalanan. Ang sabi po sa unang Juan chapter 3 verse 9, ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya, note, ang tinanggap niya bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Bakit? Sapagkat nananatili sa kanya ang buhay na galing sa Diyos, at dahil ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. So napansin niyo po, yung mga tumanggap at nanalig sa Panginoong Hesus, hindi dapat nagpapatuloy sa pagkakasala. Bakit? Anak nga siya eh. Mayroon siyang bagong kalikasan na kailangan lakaran. Kaya ang pangalawang puntos natin, huwag magpapatuloy sa kasalanan dahil inalis na tayo ng Diyos doon sa kasalanan upang ibalik sa dati nating nature, ang original nature natin na kabanalan. Pangatlo, lumayo sa kasamaan. Unang Timothy chapter 2 verse 19, ngunit matibay ang pundasyong itinatag ng Diyos at dooy nakatatak. Kilala ng Panginoon kung sino ang tunay na Kanya at ang lahat na nagsasabing siya ay sa Panginoon ay dapat lumayo sa kasamaan. Note, dapat lumayo sa kasamaan. Kung ikaw ay anak ng Diyos, dapat lumayo sa kasamaan. Note, lumayo. Ikaw po ang lalayo. Ikaw ang gagawa ng paraan no umalis. Kung alam mo na kasamaan na yon, ikaw na po ang iiwas. Yun ang ibig sabihin nun, lumayo. So, dapat lumayo. Yung mga anak ng Diyos, dapat lumayo. Ulitin ko. So, pang-apat, mamuhay sa kabanalan ng Diyos. Unang Pedro chapter 1 verse 14 to 16, bilang masunuring mga anak, masunurin mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Ibig sabihin, nung unbeliever po tayo. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. So magpakabanal. Bakit? Ang Diyos na tumawag sa atin, ang ating Ama ay banal, magpakabanal. Ibig sabihin, hindi ka gagawa ng sarili mong kabanalan, kundi yung kabanalan na tinanggap natin mula sa Panginoong Hesus, yun po ang magtutulak sa atin para makalakad po tayo sa kabanalan. So yun po ang pagiging anak ng Diyos. Una, tanggapin at sampalatayanan ang kanyang anak. Pangalawa, pag tinanggap mo ng Panginoong Hesus, huwag magpapatuloy sa kasalanan dahil mayroon na tayong bagong kalikasan, yung galing sa Ama na kabanalan. Pangatlo, lumayo sa kasamaan. Dapat tayo po ang iiwas sa kasalanan at lalayo sa kasamaan. Pang-apat, ito na po, mamumuhay sa kabanalan ng Diyos. Yung mga anak ng Diyos, yun ang dapat na maging buhay. So, ibig sabihin, kung ikaw ay anak ng Diyos, ibig sabihin, may kalikasan ka ng Diyos. Kung ikaw ay aso, may kalikasan ka ng pagiging aso. Kung ikaw ay ibon, may kalikasan ka ng pagiging ibon. Ngunit inalis tayo ng Diyos sa pagiging makasanlibutan at ginawa tayong anak ng Diyos para makabalik po tayo doon sa buhay na may kabanalan katulad ng Diyos. Kaya ang tawag sa atin, anak ng Diyos. Therefore, yung kalikasan na lalakaran mo ay pagiging Diyos.
Magandang umaga po, pagpalain po tayo ng Panginoon. Naway nakatulong po sa inyo at maunawaan po natin na tayo pong mga anak ng Diyos ay dapat mamuhay sa kabanalan dahil ibinabalik na po tayo ng ating Ama sa ating tunay na kalikasan, ang pagiging banal katulad niya upang tayo ay makatira at makabalik sa kanyang kaharian. Magandang umaga po, pagpalain po tayo ng Panginoon.